Umaga po. Okay, salamat po at nandito kayo lahat. Tayo po ay magsimula sa panalangin. Tayo manalangin. Maraming Diyos, maraming salamat sa umagang pinagkaloob niyo sa amin na kami ay magkatipon-tipon sa lugar na ito upang papurihan ka, upang maranasan ang inyong presensya at upang makinig sa inyong mga salita. Dalangin po namin ng iyong banal na Espiritu ang magturo sa amin ng iyong kalooban, Panginoon. Ituro po sa amin kung gaano kalaki at kalawak at katatag ang pag-ibig mo para sa bawat isa sa amin. Tulungan niyo po kami mapagtagumpayan anumang distraction o yung mahal lang sa amin na ituon ang aming puso at isip sa iyo lamang sa oras na ito. Samahan niyo po kami. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So ngayon po ay second Sunday na po ng July at ang pasukan po ay July 29, no? Hindi pa ginawang August, talagang July pa talaga, no? So, mga 2 weeks na lang po ay pasukan na. Sino po ang pinaka-abalang tao ngayon? Ang mga nanay, no? Siguro yung sa isip ng nanay, baon, school supply, paano ko pagkakasyahin ng aking oras, no? So, abalang-abala po yung mga nanay. Kaya kung meron po tayong dapat ipagpasalamat sa Diyos, mga anak, pagpasalamat po natin ang ating mga magulang, no? Yung mga nanay natin. Ako rin po nagpapasalamat po ako para sa aking nanay, no? Kasi naniniwala ako, hindi ko po magagawa yung ministry o yung maglingkod sa Diyos kung hindi niya ako sinuportahan. Simula noon hanggang ngayon, no? Sabi niya nga po sa akin nilakaran, ano, kailan ba ikaw ang mag-share ng message? Abangan po niya ako, nanonood po lang siya sa bahay. Sabi niya kasi, nung nakaraan, pag ikaw nag-share ng message, parang masaya sila. Masaya ba kayo? Pero sa isip ko, parang mama, ikaw lang yata ang masaya, no? Hingin ko siya lang po yung masaya. So, nung bata po ako, iniisip ko yung nanay ko, yung salita niya ay may power. Kasi pag may sinasabi siya ng nangyayari. Halimbawa, na yung kapatid ko, naglalaro siya sa kama sa ikaan. Tumatalon. Sabi ng nanay ko, sige, talon ka lang dyan. Mamaya, mauntog ka at magkakabukol ka. Maya-maya, boom! Nauntog nga po at nagkabukol. Sabi ko, tama nga, ang galing nga. At nung maliliit po kami, malapit lang po sa amin yung mall. So, naglalakad po kami. Eh, dahil tatlo kami, hindi kami kayang hawakan. No? Sabi ng nanay ko, ay tumakbo kayo. At kayo ay masasagasahan kayo pag tumakbo kayo. Eh, di tayo nakikinig. So, tumakbo po ako at ako nga po ay nabundol ng kotse. No? Meron po ako ditong kiwa sa kilay. Hindi lang po halata. No? Dahil hindi po ako nakinig. So, lahat na sinasabi niya po ay nangyayari. No? Kaya minsan, yung kutsilyo sa lamesa. Yung plato, mababasag. Yung pera mo mawawala. Kami po ng kapatid ko, nag-aalala na kami kasi alam namin ito ay mangyayari. Sabi, huwag mo kasing sabihin. Yun po yung sinasabi natin sa kanya. Sinasabi mo kasi kaya nangyayari. Pero ang totoo, may power ba yung salita niya? Wala, di ba? Ito lang ay magbibigay ng pabala o warning sa amin kasi alam niya yung pwede mangyari. At ganun po yung kwento natin, no? Sa aklat po ng Jeremiah. Ang Diyos po, nagbigay siya ng mga tao na magpapahayag ng kanyang mga salita o mga babala. At isa sa kanila ay si Jeremiah. Ano po ba ang trabaho ng isang propeta? Ipahayag ang salita ng Diyos. Kadalasan po ang mensahe ng mga propeta ay ang parating na parusa ng Diyos dahil sa kanilang mga kasalanan. Kailangan niyong talikuran ang inyong kasalanan. Kung hindi, kung kayo ay magpapatuloy, mararanasan niyo ang parusa ng Diyos. Para sa bayang Israel, no, kayo ay masasakop ng inyong kaaway, no? Kukunin ng inyong lupain. At sa ating kwento, hindi po nananakot ang Diyos, di ba? Katulad po ng nararamdaman namin pag may sinasabi yung aming nanay, sinasabi niya po kung ano ang totoo. Sinasabi niya kung ano yung totoo. Yung salita ng nanay ko ay walang kapang ganyan. Pero yung salita po ng Diyos, ganyan.
ito ay katotohanan. Kaya lang po alam natin na ang bayang Israel at ang bayang Juda, hindi po sila nakanig. Sa halip, ano pong ginawa nila sa mga propeta? Pinatay nila ang kanilang mga propeta o kaya naman pinersecute, no? Pinahirapan, katulad ng ginawa nila kay Jeremiah. Ang gusto lang po kasi nilang mensaheng marinig ay yung mabuti, kung saan gagaan ang kanilang pakiramdam. Pero pag ang mensahe ay tungkol sa kanilang mga kasalanan, ayaw po nila ang pakinggan. Tama po ba? Nabasa po natin, no? Ganun din po tayo bilang mga Kristiyano. Minsan, ang gusto lang nating marinig na mensahe mula sa Diyos ay ang mga mabubuting salita. Magpapalain po ang iyong buhay. Bibigay ko ang lahat ng iyong pangangailangan. Yun lang po yung gusto nating marinig. Pero kapag sinabi na ng Diyos, anak, talikuran mo ang iyong kasalanan. Sarado na po ang ating tenga. Kailangan mong basahin ang aking mga salita. Kailangan mong sumunod sa akin. Hindi na po natin yon naririnig. No? Yung naririnig lang po natin ay ang gusto nating marinig. Minsan nga po yung iba sa atin nagsisimba lang kasi iniisip niya, magsisimba ako para ngayong week maging blessed ang aking week. No? Yun lang po talaga ang gusto niya, ang biyaya po ng Diyos. Pero wala sa isip niya na kung ano ang sasabihin ng Diyos ay dapat niya sundin, no? Pero ang kalooban po ng Diyos ay tayo ay sumunod sa Kanya. Ang bayang Israel, sumunod sila o hindi po sila sumunod? Hindi sila sumunod. Nireject po nila yung mensahe ng kanilang mga propeta. Nagtiwala sila sa ibang Diyos at nagtiwala po sila sa ibang bansa. At sa halip na talikuran ang kasalanan, ano po ginawa nila? Nagpatuloy po sila sa kanilang mga kasalanan. Isang kasalanan po nila, no, hindi po nila pinapanatili ang Sabat, no, ang araw ng pagsamba. At pinahayag ni Propeta Jeremiah na sila po ay ma-exile, no, o ipapatapon sa ibang bansa. Ilang taon daw? Ilang taon? 70 years, no? Katumbas po siguro ng isang lifetime, no? 70 years. Kaya nga po, ito po yung, makita niyo ba? Huling 5 hari ng bayang Israel. Sino yung limang huling hari? Ay, ng bayan ng Judah? Si Josiah, si Joachaz, Jehoiakim, Jehoiachin, at ang huling hari ay si Zedekiah. At katulad po ng pinahayag ni Propeta Jeremiah, sa panahon po ni Haring Jehoiakim, una po silang ipinatapon sa Babylon kasama ni Daniel. Nireview natin ito, no? Friday, tama po ba? At sunod po, no, sa panahon ni Jehoiachin, no, kasama naman po si Ezekiel. At sa huli po, sa panahon ng pagkahari ni Zedekiah, ay tuluyan na pong mawawasak ang bayang Judah, ang Jerusalem. Ito po ay napakahirap na sitwasyon para sa kanila. Ito po yung pinakamadilim na yugto ng kanilang kasaysayan. Pero alam niyo po, no, dito sa pinakamadilim at malungkot na yugto ng kanilang kasaysayan, si Jeremiah po ay nagsimulang magpahayag ng mensahe tungkol sa plano ng Diyos para sa kanilang future. Mapapasa po natin, no, na yung Jeremiah chapter 30 to 33, tinatawag din po siyang the Book of Comfort or the Book of Consolation. Siguro yung panahon na sila ay pinatapon sa Babylon. Ilang beses po sila pinatapon sa Babylon? Ilang beses po silang na-capture, na-captive? Tatlong beses. Ang dali po, 3 beses. No? Siguro unang beses matatanggap mo pa, tama ba? Pangalawang beses, wala ng tao. Ubus na yung tao. Pangatlong beses, at pinasak pa yung buong templo, tingin ko po wala na silang pag-asa. Tingin ko po naisip nila, iniwan na sila ng Diyos. Wala na. Pinabayaan na tayo ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Pero sa panahon ito, pinahayag ni Jeremiah ang mensahe ng pag-ibig
ng Diyos. Kaya po ang title po ng ating mensahe ay Walang Humpay na Pagmamahal. So sa English po, Relentless Love. Yung pag-ibig po ng Diyos para sa kanyang bayan ay nagpapatuloy at nananatiling matatag. Sabi po sa English, no, unwavering at persistent. Yung pag-ibig ng Diyos, kahit patuloy po sila, paulit-ulit po silang nagkakasala, nagiging matibay pa rin yung pag-ibig ng Diyos para sa kanila. Kaya po para sa araw na ito, meron po akong tatlong bagay na nais sabihin tungkol sa walang humpay na pag-ibig ng Diyos. Handa po ba kayo makinig? Unang-una, nais ko pong sabihin, God's love restores. Ang pag-ibig ng Diyos ay nagpapanumbalik. Basahin po natin sa verse 31 and 32. So, sumayan niyo na lang po ako magbasa. Sinabi ni Yahweh, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong tipan sa Israel at Judah. Ito ay hindi tulad ng kasunduang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto. Bagamat para akong isang asawa sa kanila, sinira nila ang kasunduang ito. Naalala niyo po, no, nung iniligtas ng Diyos ang bayan Israel mula sa Egypt. Sa panahon ni Moses, nakikinig ang panahon ni Moses, gumawa ang Diyos ng covenant o kasunduan. Pag sinabing covenant, mayahan tulad natin siya sa isang kontrata, no? Kasunduan ng Diyos at ng kanyang bayan. O di kaya po ng marriage, no? Kasunduan ng dalawang tao. Kaya lang, anong sabi ng Diyos sa nangyari kasunduan? Sinira nila ang kasunduang ito dahil sa kanilang pagsuway at dahil sa kanilang mga kasalanan. Pero ang pag-ibig po ng Diyos sa kanila ay nananatili. Kaya sabi niya sa verse 31, ipinangako niya na gagawa po siya ng bagong tipan. Gagawa po siya ng bagong kasunduan para sa kanyang bayan. So, ganun din po para sa atin. Kahit po maraming beses po natin sinira ang ating kasunduan sa Diyos. Tama po ba? Maraming beses po tayo nagkasala sa Diyos, nananatili pa rin po yung pag-ibig ng Diyos para sa atin. Nananatili po rin po yung nais ng Diyos na tayo ay panumbalikin sa Kanya. Kahit sa pinakamadilim na sitwasyon po o panahon ng ating buhay, kahit nung napakalayo po natin sa Diyos, hindi niya po tayo iniwan. Sabihin mo, hindi ako iniwan ng Diyos. Hindi ako iniwan. Minsan, feeling natin, napakalayo natin sa Diyos o ang layo-layo ng Diyos. Pero, ang totoo, hindi tayo kailanman iniwan ng Diyos. Katulad ng bayang Israel, kahit naroon sila sa Babylon at naghihirap, iniwan ba sila ng Diyos? Hindi. Sa isip ng Diyos, gagawa ako ng bagong kasunduan. Sila ay aking panunumbalikin sa akin. No? Yung sa hirap po ng sitwasyon, no, inaabot tayo ng Diyos na mayroong pag-asa. No? May pag-asa po tayo sa Kanya. Kaya ano sabi niya po sa Jeremiah 31 verse 3? Sabi niya, nagpakita ako sa kanila mula sa malayo. Sa simula pa'y inibig ko na sila, kaya patuloy akong magiging tapat sa kanila. Makita niyo po, sa simula pa, inibig ko na sila. Kaya, patuloy akong magiging tapat sa kanila. Yung pag-ibig po ng Diyos ay everlasting. No? Mananatili magpakailan. Kung paano tayo inibig ng Diyos noong una, hanggang ngayon, ganun din po yung kanyang pag-ibig para sa atin. Hindi po nagbabago yung pag-ibig ng Diyos. Ito po ay nananatili. Kung minsan, nakakaranas po tayo ng paghihirap, tama po ba? At minsan, ito ay bunga ng ating maling mga desisyon sa ating buhay dahil sa ating mga kasalanan. Kaya natin yun nararanasan. Pero, ganun pa man, hindi po tayo iniwan ng Diyos. Or minsan, hindi po dahil sa ating mga kasalanan, sa kasalanan ng mga tao, sa ating paligid, ng ating pamilya, di ba? At ng mundo, tayo po ay nakakaranas ng maraming pagsubok. Ganun pa man, hindi po tayo iniwan ng Diyos. Kaya anong sabi ng Diyos sa bayan ng Judah o ng Israel habang sila ay nasa exile?
Sabi niya po, no, sa Jeremiah 29 verse 11, isahin po natin. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi nyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Tandaan po niyo, merong plano ang Diyos para sa ating buhay. Kahit nandito po tayo sa pinakamahirap o madilim na sitwasyon ng ating buhay, tandaan po natin na meron po tayong pag-asa sa Diyos. At kung tayo naman ay naliligaw dahil sa ating mga kasalanan at tayo ay dumaranas ng paghihirap, tandaan po natin na nananatili ang pag-ibig ng Diyos. Kailanman hindi po tayo iiwan ng Diyos. Naniniwala po ako na nagsasalita ang Diyos sa atin ngayon. Nais po niya kayong panumbalikin sa Kanya. Kaya kung kayo na po ay Kristiyano, kayo na po ay nagpabautismo, kayo na po ay kumikilala kay Jesus, pero kayo rin po ay nabubuhay pa sa inyong mga kasalanan, nais po ng Diyos na lumapit kayo sa Kanya. Humingi po kayo ng tawad at manumbalik po kayo sa tamang pagsamba at paglilingkod sa Kanya. Alam niyo, hindi ko po alam ang inyong buhay, pero alam ng Diyos. Alam ng Diyos ang lahat. Nasa isip pa lang natin, hindi pa natin ginagawa. Alam na ng Diyos. Nais ng Diyos na talikuran mo ang iyong buhay na makasalanan at sumunod ka sa Kanya. At mararanasan niyo po yung Kanyang walang humpay na pag-ibig. Tama po ba? Ano yung una? Ang pag-ibig ng Diyos ay nagpapakumbalik. Gaano man tayo naging malayo sa Kanya, nais ng Diyos na bumalik po tayo sa Kanya. Kaya ano yung ipinangako niya? Gagawa ako ng bagong tipan. At ang foundation po ng bagong tipan ay ang pag-ibig ng Diyos. Sabi po sa verse 33. Sunod po, number 2, God's love transforms. Ang pag-ibig ng Diyos ay nagpapabago. Ano yung una? Ang pag-ibig ng Diyos ay nagpapanumbalik. Tayo na dati sa kasalanan, pinabalik tayo ng Diyos sa Kanya, at ang pag-ibig din po ng Diyos ay nagpapabago. Ano sabi niya po sa verse 33? Ganito ang gagawin kong kasunduan sa bayan ng Israel. Pagdating ng panahon, itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Isusulat ko ito sa kanilang mga puso. Ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. Hindi na nila kailangan turuan ng isa't isa. At sasabihin, kilalanin mo si Yahweh sapagkat ako'y makikilala nilang lahat mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang kasamaan. Nung inilabas ng Diyos ang bayan niya sa Egypt, nagkaroon po sila ng covenant. Ano na po yung binigay ng Diyos sa kanila kay Moses? Ang 10 Commandments, no? At isinulat po yun saan? Sa bato, tama ba? At sa pamamagitan po ng kanyang mga utos, nalalaman po ng Israel o ng kanyang bayan kung sino ang Diyos, tama ba? At ano yung nais ng Diyos para sa kanilang buhay. Pero, lumipas ang panahon, nasunod po ba nila yung mga utos ng Diyos? Hindi. Kanina sinabi, diba? Sinira nila ang kasunduan ito. Dahil po, wala po silang kakayahang sumunod. Ano po sabi ni Jeremiah tungkol sa ating puso? Jeremiah 17 verse 9, sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad, wala nang lunas ang kanyang kabuuan. No? Hindi po natin, wala po tayong kakayahang masunod ang kalooban ng Diyos. Kaya sa kanyang bagong tipan, ang sabi ng Diyos, hindi niya na isusulat sa bato. Saan niya na po isusulat? Sa ating mga puso. Isusulat niya po yung kanyang mga kautusan sa ating mga puso. Ibig sabihin,
Babaguhin po tayo ng Diyos mula sa ating kaloob. O, paano yung kanta natin, no? Renewing from the inside. Ganun po yung nais ng Diyos na mangyari sa ating buhay. Ilalagay niya ang kanyang kautusan sa puso natin na kanyang binabago. At tayo ay gagabayan ng kanyang Espiritu Santo para sa kanilang buhay. Kasi yung kautusan na isinulat sa bato ay maaaring masira. Tama ba? Ngunit ang kautusan na isinulat sa ating mga puso ay magiging permanente. Magiging permanente. Ano pong sabi niya sa Ezekiel chapter 36, 26-7? Pwede niyo po bang masahin? Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwain ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Ano sabi ng Diyos? Ang aking bagong tipan, isusulat ko sa kanilang mga puso. Dahil ang bawat isa sa kanila ay bibigyan ko ng bagong puso at bagong espiritu. At bibigay ko sa kanila ang aking espiritu upang magawa nilang masunod ang aking mga tuntunin. Kaya ano po yung bago sa bagong tipan? May bago ba? Hindi po nagbago yung kasunduan, tama ba? Ano po yung nagbago? Yun po yung mga tumatanggap. Binago ng Diyos yung mga tumatanggap, no? Hindi po katulad ng kasunduan ng una. Sa panahon ni Moises, yung kasunduan po na yun ay conditional. Kapag sinunod nyo ang aking mga utos, ito ang mangyayari. Kapag di nyo sinunod, ito ang mangyayari. Tama po ba? Sa aklat ng Deuteronomy. Pero ngayon po, no, ang emphasis po ay kung ano ang gagawin ng Diyos. Kung ano ang gagawin ng Diyos, no? Babaguhin niya ang kanyang bayan. Kaya kung babasahin po natin sa English, no? Tulungan niyo akong magbasa. Sabi sa Jeremiah 31-34, "This is the commandment I will make with the people of Israel after that time, declares the Lord. I will put my law in their minds and write it on their hearts. I will be their God, and they will be my people. No longer will they teach their neighbor or say to one another, 'Know the Lord,' because they will all know me, from the least of them to the greatest, declares the Lord. For I will forgive their wickedness and will remember their sins no more." Nakita niyo po? Ito ay gagawin ng Diyos. Ano sabi niya? I will. I will. I will. I will. And I will. Ito po yung walang humpay na pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ano pong ginagawa niya? God is transforming us. Binabago po tayo ng Diyos. At sino po yung binigay niya sa atin para tayo ay magbago at makalakad sa kanyang tuntunin? Ang Holy Spirit. No, ano po? Sabi nga po ng isang illustration, no, yung lumang tipan daw, yung kautusan ay parang map. Alam niyo yung map? Ano pong ginagawa ng map? Para mahanap mo ang iyong direksyon, tama ba? At para umakay sa bayan ng Diyos, upang malaman nila paano ako magiging katulad ng Diyos. Ano yung unang binigay sa kanila? Ano yung kautusan? Map, no? Pero sa bagong tipan, yung mapa daw po ay pinalitan ng, hindi naman, anong pinalit? Guide. Tama ba? Meron tayong guide, no? Kasi mapa tayo magbabasa, mag-uunawa, no? Pero yung guide, siya na yung magtuturo sa atin, no? Ng ating destination. Hindi ibig sabihin na mali yung mapa. Tama ba? Pero mas pinadali lamang para sa atin na mapuntahan natin ang ating destination. Nakita niyo po yung pagkakaiba. Napakabuti po ng Diyos. Hindi niyo masunod yung mapa. Sige, bibigyan ko na kayo ng guide. Ako na ang magbabago sa inyong mga puso.
Kaya ito po yung ating pag-asa. Dito po nakasalalay ang ating pag-asa na tayo po ay lubos na babaguhin ng Diyos. Na posible po tayo na magbago. Na mula sa dating mga pasaway, no, tama ba? Makasalanan, babaguhin tayo na maging tagasunod ni Kristo. Tama po ba? Dahil, ano sabi dyan? They will know the Lord. They will know me from the least of them to the greatest. No? Kahit nga mga bata, makikilala ang Panginoong Diyos. At naririnig natin to every Sunday, pinapahayag sa atin ni Pastor, no? Sabi niya, hindi tayo niligtas ng Diyos para patawarin lang ang kasalanan natin at ilagay tayo sa langit. Plong, tapos na. Kundi, nais niya, baguhin po tayo. Kaya niya tayo pinapatawad. Tama ba? Kaya binigyan niya tayo ng Espiritu Santo. At naniniwala ako, no, na sa pamamagitan ng aklat ni Jeremiah, naging mas malinaw yung nais ng Diyos para sa ating buhay. Nais ng Diyos na tayo ay lumago at maging katulad ni Kristo. Kaya sabihin mo sa katabi mo, nais ng Diyos na lumago ka pa. Nais ng Diyos na lumago ka pa. Sabihin mo sa kabila, hindi pa tapos ang Diyos. Okay, may gagawin po ang Diyos para sa ating buhay upang tayo ay tuluyan niyang mapabago. Ang tanong ko, kaya ba talaga ng Diyos na baguhin tayo? Can God really change us? Pag titignan ko ang aking sarili, parang hindi. Ang hirap magbago. Tama ba? Naiinis na ako sa sarili ko kasi gusto ko siyang sundin, pero hindi ko magawa. Eh, tingnan mo pa yung kapwa mo. Ang hirap. Itong tao na to, may pag-aasa ba to? Magbabago ba talaga to? Pero ano sabi ng Diyos? Sabi ng Diyos, papaguhin niya ako eh. Kasi ito yung kanyang plano. Gaano tayo ka? Sigurado. Sure ba? Para makasigurado kayo, alam mo sinabi ng Diyos? Sabi niya po sa verse 35, si Yahweh ang naglagay ng araw upang lumiwanag sa maghapon, at ng buwan at ng bituin upang tumanglaw sa magdamag. Siya ang nagpapagalaw sa dagat, kaya umuugong ang mga alon. Ang pangalan niya ay Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat. Kayo po ba natutulog? Tapos inaalala niyo kung sisikat yung araw bukas? Sisikat kaya yung araw bukas? Oo, hindi. Hindi, di ba? Kasi alam natin na sisikat ang araw bukas. Lulubog kaya ang araw at lalabas ang buwan? Alam natin na ito ay mangyayari. Dahil ito ay gawa ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya sabi ng Diyos, basahin po yung verse 36, habang ang kaayusang ito'y nananatili, hindi mawawala kailanman ang bansang Israel. Ito ang sabi ni Yahweh. Habang sumisikat ang araw, nananatiling totoo ang pangako ng Diyos. Tama po ba? Habang nananatili ang kaayusang ito, ibig sabihin, tutuparin ko ang aking pangako. Kayo po ay aking babaguhin. Ano bang sabi niya sa verse 37? Kung masusukat ang kalangitan o maaarok ang kalaliman ng lupa, maaari kong ikakwil ang buong Israel gaya sa lahat ng kanilang ginawa. Ito'y nagmula sa bibig ni Yahweh. Meron po bang kayong sumukat ng langit? Meron? Pag kaya niyo na daw sukatin ng langit, kaya ng talikuran ng Diyos ang kanyang bayan. Kaya na ba natin sukatin ng kalalamin ng lupa? Hindi. Anong nais sabihin ng Diyos? Anong nais sabihin ng Diyos po sa inyo? Sigurado po yung kanyang pangako. Ibig sabihin, ang araw, buwan, mga bituin, ang lahat ay magbabago ng kanilang landas bago mabigo ang kanyang pangako. Ibig sabihin, mabibigo po ba ang pangako ng Diyos? Hindi. Tutuparin niya. Kaya kung naiinip ka na bakit hindi ka pa nagbabago, alalahanin mong tapat ang Diyos sa kanyang
pangako. Minsan, hindi na tayo makapag-antay. Naiinip tayo sa ating sarili at sa ating kapwa. Hindi na po sa church. Minsan po, ganun po natin tingnan ang ating kapwa. Sa halip na tingnan natin na may pag-ibig, titingnan natin na may galit, no? Ayoko talaga sa ugali niya. Ayoko talaga sa kanya. Pero nakakalimutan po natin, no? Na lahat po tayo ay nasa process ng change. Lahat po tayo ay binabago pa ng Diyos. Tama po ba? Sabi ng Diyos, gagawin ko. Gagawin ko ang aking sinasabi. Kasi kung perfecto na ako, baka kinuha na ako ni Lord. Tama po ba? Kaya hindi pa eh. Nasa proseso pa po tayo lahat. Kaya dapat po matuto tayo, mapakon, at maging mapagpatawad. Katulad ng gaano kalawak yung pag-ibig ng Diyos, yung pasensya ng Diyos, yung awa ng Diyos para sa akin, dapat ganun din po yung kaya kong ibigay sa iba. Kung yung Diyos hindi siya sumuko sa Juda, sa kanyang bayan, sa kabila po ng kanilang paulit-ulit na pagkakasala at pagkukulang, tayo po ay tinawag din ng Diyos na hindi sumuko sa ating sarili, pagbabago, at sa ating kapwa. Kaya tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, hindi ako susuko. Hindi ako susuko. Hindi ako susuko. No? Hindi tayo susuko. Dahil babaguhin tayo ng Diyos katulad ng kanyang pangako. Tama po ba? At ganun din sa ating evangelization. Nakailang evangelization na tayo? Tatlong evangelization na tayo. Yung ini-invite ko, ayaw pa din. Tama ba? Nakatatlong invite na ako. May pag-asa pa kaya to? Ano sabihin ng Diyos? Huwag kang sumuko. Dahil ang design po o desire ng Diyos, lahat ay iligtas at lahat ay baguhin. Huwag po tayong sumuko. Magpatuloy po tayo sa pag-invite po sa kanila hanggang dumating po yung panahon na buksan ng Diyos ang kanilang puso para sa kanyang mabuting balita. Dahil number 2, God love transform. At ito po yung huli, pero ito yung pinaka-importante. Tandaan po natin, God's love is fulfilled in Christ Jesus. Ang pag-ibig ng Diyos ay natupad kay Jesucristo. Ano sabi ng Diyos sa bagong tipan? Isusulat ko ang kanilang puso, aking utusan sa kanilang mga puso. Bibigyan ko sila ng aking espiritu. Lahat po na ito ay natupad dahil kay Jesus. Dahil siya po ang naging tagapamagitan sa mas mabuting tipan. Mabasa po natin yan sa aklat ng Hebreo. Basahin ko po sa 8:6-7. Ngunit ang paglilingkod na ipinagkaloob kay Jesus ay higit na dakila kaysa ipinagkaloob sa kanila. Dahil siya'y tagapamagitan ng isang tipan na higit na mabuti. Sapagkat ang tipang ito ay nakapatay sa mas mainam na pangako. Kung walang kakulangan ang unang tipan, hindi na sana nangangailangan pa ng pangalawa. Sino po yung tagapamagitan sa bagong tipan? Si Jesus. At sabi po sa Hebreo 9:15, basahin po natin lahat. 1, 2, 3. Kaya nga, si Kristo ang tagapamagitan ng bagong tipan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ipinatawad ang paglabag ng mga tao nung sila'y nasa ilalim pa ng naunang tipan. Dahil dito, makakamtan ng mga tinawag ng Diyos ang walang hanggang pagpapala sa kanyang ipinangako. Yung buhay, kamatayan po ni Jesus, yung naging dahilan para matupad ang pangako ng Diyos na bagong tipan. Nakita niyo po, tinupad ng Diyos ang kanyang pangako. Yung pag-ibig ni Jesus o yung pag-ibig ng Diyos, pinakita niya sa pamamagitan ni Jesus. At dahil kay Jesus, posible po yung ating restoration, posible po yung ating transformation. Ang sakripisyo ni Jesus sa krus, ang batayan ng kapatawaran ng ating mga kasalanan at pagbabago ng ating puso.
Sa pamamagitan po niya, nararanasan natin ang totoong pangako ng Diyos. At nung tayo po ay sumampalataya kay Jesus, ano po binigay niya sa atin? He gives us His Holy Spirit. Pinagkaloob niya sa atin ng kanyang Espiritu Santo. Natutulong sa atin na masunod ang kanyang kalooban. Tayo ay naging mga anak ng Diyos. So, si Jesus po, ang ultimate demonstration ng relentless love ng Panginoon para sa atin. Bakit may Jesus? Kasi walang humpay ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Tama po ba? Kung wala pong Jesus, wala po tayo. Hindi po posible yung pagbabago. Pero dahil may Jesus, ano po yung number 1? God's love is able to restore us. Pangalawa, is able to restore us. Lahat po na ito ay natupad dahil kay Kristo. Tama po ba? Tama po ba? Paano po tayo tutugon? So, what is our response sa pag-ibig ng Diyos para sa atin? Tatlong bagay po yung nais kong sabihin. Nakinig ko ba? Masaya ba kayo? Sabi na nanay ko, masaya daw kayo. O parang hindi. Una, sabihin po ninyo, dapat kong yakapin ang pag-ibig ng Diyos. Dapat kong yakapin ang pag-ibig ng Diyos. Tama po. Yakapin mo, tanggapin mo ang pag-ibig ng Diyos. At hayaan mo ang Espiritu Santo na maguhin ka. Tama ba? Kasi binigyan niya tayo ng Espiritu Santo na magtuturo sa atin. Kaya nga, bago pa natin gawin yung kasalanan, nararamdaman natin malito ha. Tama ba? Kasi meron na po tayong Espiritu Santo na gumagabay sa atin. Ano lang pong gagawin natin? Sundin ang kanyang gabay sa ating buhay. Hayaan mo, baguhin ka ng Diyos. Tama ba? Pag sinabi niyang talikuran mo, huwag mong gawin, sundin mo. Kasi ito ay gabay niya para sa inyo. Pangalawa, ibahagi mo yung pag-ibig na ito sa iba. Kung ang Diyos hindi sumuko sa iyo, huwag mong sukuhan ng ibang tao sa kanilang pagbabago. At pangatlo, tinawag ng Diyos ang lahat para mapanumbalik sa Kanya at magbago. Kaya tinatawag niya po tayo na ibahagi ang gospel sa lahat ng tao. Hindi ko po alam kailan yung ating ulit evangelization, pero anong encouragement ng Diyos sa atin? Patuloy po tayo sa pagpapahayag ng mabuting balita. At kung si Jesus ay wala pa sa iyong buhay, hindi mo mararanasan yung restoration at transformation. Kailangan mong tanggapin si Jesus palang iyong Diyos at tagapagligtas. Ulitin natin, ano yung ginagawa ng relentless love ng walang humpay na pag-ibig ng Diyos? God's love is fulfilled in Christ Jesus. Sige po, tayo po ay manalangin. Tayo ay manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa walang humpay na pag-ibig mo para sa amin. Maraming salamat na kahit po ay kami ay makasalanan, pinatawad mo po kami, binigyan niyo po kami ng daan para kami ay maligtas. At hindi lang po daan para sa kaligtasan na binigay mo, Panginoon. Binigyan niyo po kami ng Espiritu Santo upang tuluyan po kami magbago at upang masunod namin ang iyong kalooban sa aming buhay. Panginoon, maraming salamat po sa walang humpay mong pag-ibig. Maraming salamat po sa New Covenant. Maraming salamat po kay Hesus Kristo na ibinigay niyo po para sa aming lahat. Tulungan niyo po kami na maalala yung pangako mo sa aming buhay, Panginoon, na yung pag-ibig mo ay hindi natatapos, hindi susuko, at tapat ka na tunay kaming magbabago, Panginoon. Tulungan mo po kami na maging maawain, mapagpatawad, mapagmahal sa aming kapwa, lalo na po sa aming mga kasama sa simbahan, at magpatuloy po magpahayag ng mabuting balita. Maraming salamat at nandito ka, O Diyos. Salamat po sa pag-ibig mo na tumutulong sa amin na magpatuloy, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.